Alright, what's up mga Kanoypi? Here's your boy Forex Noypi. And today is series or part 2 ng fundamentals tutorial natin no mga Kanoypi. Maganda ang mga pinag-uusapan natin over lately para sa mga aspiring fundamental traders para maintindihan ng mga Kanoypi natin ang mga pagkakadikit-dikit ng mga economic data na tinitingnan ng mga institutional traders at ng smart money ng banks that overall drives market prices. Alright? Pero bago ang lahat, intro muna tayo, brah. Alright, what's up mga Kanoypi? Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang relationships sa financial markets. Ang koneksyon ng interest rates, GDP, US Treasury yield, at ang DXY or ang US dollars. Alright? Maraming traders ang nakatingin lang sa chart ng dollar index or kahit anong forex pairs pero hindi nila naiintindihan kung ano talaga ang nagtutulak sa galaw ng dollar. Kapag naiintindihan mo ang chain reaction na to, mas maiintindihan mo kung bakit lumalakas o humihina ang US dollar. At syempre kung bakit gumagalaw ang iba't ibang financial markets. Okay? Kaya sa pagtatapos ng video na to, maiintindihan mo ang isang simple ngunit powerful framework na ginagamit ng maraming institutional traders or macro investors. So, huwag ka nang mag-abala pa, huwag kang mag-like, huwag kang mag-subscribe, huwag kang mag-comment kung may tanong ka. Okay? So, simulan na natin mga Kanoypi. Unahin natin sa GDP. Okay? Ito yung pinaka-starting point natin sa video na to. Okay? Ang GDP or ang Gross Domestic Product ang sukatan ng kabuuang economic activity ng isang bansa. Okay? Kapag tumataas ang GDP, ibig sabihin lumalago ang ekonomiya. Mas maraming negosyo ang kumikita, mas maraming tao ang nagtatrabaho, at mas maraming consumer ang gumagastos, naglalabas ng pera. Okay? Kapag malakas ang GDP growth ng United States, ito ay usually signs ng healthy economy. Pero may side effect ito. Okay? May side effect. Kasi kapag masyadong mabilis ang paglago ng ekonomiya, yung talagang boom, tumaas agad, tumataas ang demands sa goods at services. Yan, marami kang ampere, diba? Tumataas yung demand sa goods at saka mga services. Kapag mataas ang demand, maaari ding tumaas ang presyo ng produkto at serbisyo. Dito, nagsisimulang mabuo ang, tama ka, inflation pressure. Kaya maraming investors ang tumitingin sa GDP bilang early signal kung saan maaaring pumunta ang inflation or ang interest rates. Okay? So, i-connect ngayon natin ang GDP to inflation. Paano nauugnay ang GDP sa inflation? Okay? Tulad nga ng sinabi ko kanina, pero medyo breakdown pa natin ha. Kasi kapag mabilis ang economic growth, mas maraming pera ang umiikot sa ekonomiya, mas maraming consumers ang bumibili, mas maraming business ang nag-i-invest. Kapag hindi kayang sabayan ng supply ang demand, ulitin ko pag hindi kayang sabayan ng supply ang demand, nagsisimulang tumaas ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Pinakamagandang example niyan, Kanoypi, yung nangyari lately lang, ang nangyayari pa rin, di ba, sa oil prices natin. Yung demand has always been like that. Dumadami yung tao, dumadami yung mga sasakyan sa Pilipinas, pero hindi kaya ng supply. So, ang nangyayari, tumaas ang presyo ng langis. Okay? It's not only that factor pero it is a factor. Okay? Ito yung dahilan kung bakit
ang malakas na GDP ay madalas nauugnay sa mas mataas na inflation expectation. Okay? Ulitin ko madalas, pero hindi palagi, na lilink sa mas mataas na inflation expectations. Okay? Hindi yung actual na number, it is the expectation. Okay? Hindi ibig sabihin na bawat GDP increase ay automatic na inflationary. Okay? Pero, sa maraming pagkakataon, kapag sobrang init ng ekonomiya, ibig sabihin malakas, nagiging concern ito sa Federal Reserves. Okay? Yung Bangko Sentral ng US, okay? Federal Reserve. Alam niyo na yan. Ngayon, yung Fed at saka yung interest rate, kapag nakikita ng Federal Reserve na tumataas ang inflation risk, meron silang pangunahing weapon. Ano yun, mga ka-NOYP? Tama ka, narinig kita. O ikaw. Interest rate ang nag-iisa nilang sandata. Okay? Kapag tinaasan ng Federal Reserve ang interest rate, anong nangyayari? Mas mahal ngayong umutang. Mas mahal ang housing loan, mortgage kung tawagin, di ba? Mas mahal ang business loan. Mas mahal ang credit card utang. Kasi interest yan di ba? So, ang objective kung bakit tinataasan para pabagalin ng kaunti ang ekonomiya upang hindi maging runaway ang inflation. Yung talagang mag-shoot up, okay? Kasi sa kabilang banda naman, on the flip side, kapag mahina ang ekonomiya at mababa ang inflation, maaring ibaba ng Fed ang interest rates. Okay? Again, maaari hindi palagi, maaari. Listen to the context upang hikayatin nila ang paggastos at pag-i-invest. Okay? Para pag binaba nila yung interest rate, pwede na magkaskas, mga credit card people dyan, hindi nagbabayad ng buo, bayad yung interest na yun. Okay? Ngayon, pumunta ngayon tayo sa US 10-year Treasury yield. Okay, ito yan, yung US 10Y. Okay, so kita niyo yung chart. Ngayon, pag-usapan natin to, no? Kasi alam ko na pag-usapan natin to sa ibang videos ko, sa previews, pero mahalaga na maibalik natin siya dito dahil, like I said, dikit-dikit nga yan Ang US 10-year yield ay isa sa pinakamahalagang interest rate sa buong mundo. Ngayon, sa nakikita nyo sa chart, ngayon, pag nakikita nyo dito, 4.473% natin. No? Ayan ang interest na makukuha ng mga investors or mga bumibili ng treasury bonds. Okay? Parang nagpapahiram sila ng pera sa US government. Okay? Ayan ang tinatawag na yield. Ang yield ang natatanggap nila pag nagpahiram sila sa US government ng pera. Okay? Ang US 10-year Treasury ay madalas na benchmark ng global financial markets dahil nagbibigay ito ng insight sa long-term expectation ng investors tungkol sa economic growth, inflation, at future interest rates. Okay? So, pag-usapan naman natin yung interest rates versus US 10-year yield. Okay? Kasi maraming traders ang nalilito dito. Ang Federal Reserve or Federal Reserve, pag nag-dictate sila ng interest rate, ang tawag doon, Federal Funds Rate. Okay? So, ang Federal Funds Rate at ang US 10-year yield ay magkaugnay pero hindi pareho. Okay? Ang Federal Funds Rate ay kontrolado ng Federal Reserve or yung interest rate. Ang US 10-year yield naman ay market-driven. Okay? Kapag naniniwala ang market na mananatiling mataas ang interest rates sa mahabang panahon, kadalasan tumataas ang US 10-year yield or ang US 10Y. Itong nasa chart natin ngayon. Kaya nga siya tinawag na US 10Y dahil US 10-year. So, long term. Okay? Kapag inaasahan ng market na mapuputol ang rates, ang Fed, so magpuputol sila ng or magkakat sila ng interest rate,
sa future, okay, kadalasan bumababa ang US 10-year yield. Okay? Sa madaling salita, ang US 10Y ay parang collective opinion ng bond market tungkol sa future ng ekonomiya. So, sa nakikita nyo ngayon sa chart, uptrend tayo dito mga Kanoypi. Kita nyo naman. Diba? So, alam nyo na, the bond market is thinking that the future interest rates are going to go up. Okay? So ngayon, why does the world watch the US 10-year yield? Bakit napakahalaga nito? Dahil ito ang base reference para sa mga napakaraming financial decisions. Ano yon? Mortgage rates. Yung interest ng bahay. Pagka nangutang ka. Corporate borrowing. Yung nangungutang na mga tao sa malalaking negosyo. Business investments. Valuation ng mga stock prices. Okay, katulad ng SpaceX, lalabas yun tonight. The valuation is at $1.7 trillion. Okay? Tsaka foreign capital flows. Yung mga perang galing ibang bansa. Okay? Kapag tumataas ang US 10-year yield, tumataas din ang return na makukuha ng investors sa US government bonds. Okay? At dahil dito, nagiging mas attractive ang paglalagay ng pera sa US. So, pag tiningnan nyo yung dollar, nag-uptrend din siya along with the 10-year yield. Kasi inflow ng pera, tumataas ang demand sa dollar, tumataas ang dollar. Okay? So, ngayon, pag-usapan na nga natin, dahil nito rin naman tayo sa topic na to, yung US 10-year yield going to the US dollar. Okay? Dito na tayo sa pinaka-importanting bahagi para sa mga forex traders dyan. Kasi kapag tumataas ang US 10-year yield, na nakadalasan, at least sa community ko, hindi ko to naririnig, mas mataas ang yield na nakukuha ng investors sa US asset. Okay? Kapag mas mataas ang yield, mas maraming global investors ang gustong bumili ng US Treasuries. Anong pambili? Pwede dollars. Diba? Pero bago sila makabili nun, diba, kailangan muna nilang bumili ng US dollars. So, tataas yun. Yun talaga. Kaya katulad ng sabi ko kanina, tataas ang demand ng dollar. At kapag tumaas ang demand ng dollar, lumalakas si DXY. Katulad ng nakikita natin ngayon na nasa nag-100 na to kahapon yung index. Okay? Ngayon, bigyan kita ng example mga Kanoypi ng isang chain reaction. Okay? Para mas ma-picture out nyo ngayon yun. Okay? Tingnan natin ang buong chain reaction starting with a strong GDP. Okay? Strong GDP So, the strong GDP leads to a higher inflation expectation. A higher inflation expectation leads to possible rate hikes, and higher interest rates will push investors to expect higher future yields. Higher yields makes the US assets more attractive. Therefore, more investors will buy the dollar. As a result, stronger US dollar or DXY. Okay? Ito ang macro chain na ginagamit ng maraming hedge funds at institutional traders. Okay? When looking at it. Okay? Ngayon, when the opposite happens, alam nyo na. Magmahina ang GDP, mabagal ang economic activity, humihina ang inflation pressure, mas malaki ang chance na mag-cut ng rates ang Fed. Again, it's not always certain pero the chances prevail. Bumababa ngayon ang US 10-year yield. At mas kaunti ang dahilan ng investors para bumili ng dollar kasi magkahanap na lang sila sa iba, di ba? Tapos, syempre, ang ripple effect nun is humihina ang US dollars. Okay? So, ngayon, tanong bakit may mga pagkakataon na parang hindi naman sumusunod ang dollar sa simpleng framework na ito? Which is true, it doesn't always happen. Bakit? Kasi maraming ibang factors So, we have to also consider
safe haven demand like gold, ba? Geopolitical risk, global recession fears, financial crisis, right? Risk on and risk off sentiments. So, yang mga yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video, okay? Pero, bigyan kita ng konting example. Kasi, halimbawa, kahit bumababa ang yields, maaaring lumakas pa rin ang dollar kung natatakot ang buong mundo at naghahanap ng safe haven assets. Okay? It's because it's not only gold. Because again, gold doesn't give you interest, di ba? So, that's just one example. Kaya mahalagang tingnan natin yung buong macro picture at hindi lang isang indicator. Okay? Hindi lang MACD ang titingnan nyo. Okay? So, ngayon, what data should traders watch really in essence as a whole? So, napag-usapan na natin nung nakarang video ko yung CPI, PPI, and the relationship of both. Now, we spoke about GDP, US 10Y, and the interest rates. Okay? So, ito, i-recap ko lang. We have to look at GDP reports, CPI inflation, PCE inflation, Federal Reserve, yung meeting nila na darating next week, jobs market, katulad ng non-farm payroll, yung US 10Y, itong papakita ko sa screen, yan, at saka yung DXY, yung dollar index. Okay, kapag pare-pareho ang sinasabi ng mga indicators na to, mas mataas ang confidence ng market sa isang direksyon. Okay, so recap lang tayo mga Kanoy P. Balikan natin ang mga importanteng takeaways sa video na ito. GDP drives economic expectations. Economic expectations influence inflation. Inflation influences the Federal Reserve decisions. And then interest rates or Federal Reserve influences or makes decisions that affects interest rates. Okay? And then interest rates influences the treasury yields. Okay, kino-connect ko And then treasury yields attract or repel global capital. Okay? And then global capital, yung buong mundo global capital flows influence the demand for the US dollars. Okay, kapag naiintindihan mo na ang chain na ito, hindi ka na lang basta-basta tumitingin sa candlestick, whether that's a doji or pin bar or a bullish candle, maiintindihan mo na kung bakit gumagalaw ang market. Tandaan mo, Kanoy P, price is the final result. Pero ang macroeconomics ang madalas na dahilan sa likod ng galaw na yon. Okay? Maraming salamat sa panonood mga Kanoy P. Sana nakatulong ako at kung may tanong ka, comment down below. Follow mo na rin ako sa Facebook tsaka sa TikTok. Link is down below. Also, I have a Discord community. I'll post the link down below. If you want to join and hang out with us, feel free to do so. Absolutely no payment. Alright, I'll see you on my next video. Bye-bye.